So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, ito, marami nagko-comment na itong battle na to, Creeply vs Batang Rebelde. May mga nakita akong photos dito. So siguro along the battle na lang natin i-reveal yung mga photos na yun. Ay hindi, isang photo lang naman yun pala. Isang photo lang yun. So tingnan natin. May clip din ako napanood, kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit gusto ko na rin siyang mapanood. Tapos ayun, pag-check ko kanina ng channel natin, ang daming nag-request, ang daming comment na Creeply vs Batang Rebelde daw. So, eto na, guys. Pasensya na, hindi kasi ako nakapag online sa channel ko ng Sabado, Linggo. So, yung weekends hindi ako nakapag check ng YouTube account or YouTube channel. Yung upload lang is lagi naman ako may iniiwang video for Saturday and Sundays kaya automatic mag-upload pa rin yan ng 8 PM. So ayun, huwag natin patagalin, pasensya na ako na share ko, pero ayun, maraming nagre-request ng battle na to, Creeply vs Batang Rebelde, and plus may photo ako nakita dito, reveal ko na lang later. Tapos may clip din, maraming nakita akong clip dito, kaya game. Pili niya mauna, tig 2 minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, Gubat 14, Batang Rebelde. Yeah. Game? Yeah. Bago ko i-bodybag si Creeply na mukhang Bicolanong Westlife, M-site na naman like, to. kung tingin nyo, similar siya sa pagkatalo niya kay M-site. Sabi na nga, M-site na naman yung dating nun kasi yung rhyme ba, 'di ba? Pakinggan niyo yung rhyme Bago ko i-bodybag si Creeply na mukhang Bicolanong Westlife. Westlife. So, sa part na yun, naging predictable si BR Unahan ko lang, yung mga clip na napanood ko is kay Creeply. Wala akong napanood na clip kay BR. So, yung part na yun, sabi natin medyo na-predict natin ng konti lang naman si Batang Rebelde doon na M-site yung ira-rhyme niya dun sa Westlife. Like, kung tingin nyo, bitter siya sa pagkatalo niya kay M-site. Ito ay underrated king laban sa People's Champ. Dun pa lang, sayang na yung nilaan kong dugo, laway at pawis. Kasi paglabas ng poster, nasa yun na boto ng madla. Kaya bakit pa nga ba ako nag-practice? Pero kaya ikaw yung napipisil nilang manalo kasi ang ilong mo parang kamatis. Nangangamatis yung ilong mo. May lycopene sipon mo. Talagang ang kulit nung setup. Pag si Creeply nagka-nosebleed, ang tawag doon, tomato ketchup. Okay. Tawa ko doon Tapos kamukha mo si Abra. Loh, anong akala mo, gwapo ka? At kayo ni Abra ay may same face? Ulul, ang layo ng itsura sa original, parang estatwa ni Dwayne Wade. Okay. Kasi yung lahi ni Abra, minahal ng tao. Yung lahi nyo sa Bicol, kinatatakutan. Kung si Abra may gayuma, ikaw may kulam. Diba? Koinoy, chow. Tapos ito, unpredictable. Alam ko na sasabihin mo, may babagitin siyang pangarap para sa akin o gustong gawin ng magulang ko na maglalanding sa kanyang generic jokes na kung tutusin nakakatawa pero di naman tumatama ng direkta. 4-bar setup tapos iibahin yung punchline. Yan yung ginagamit niyang panggulat at pasabog para kayo ay masurpresa. Pero ngayon, na-diffuse ko na yung bomba kaya mawawala na yan ng kwenta. Okay. Tapos sabi mo kay Husky, kinawawa siya ng kinawawa mong si Acer. Ang yabang mo naman. Ikaw nga, tinalo ka ng 2 beses kung tinalo na si Jonas. Ganon ka katalunan. Tapos iiyak. Pero balita ko, sanay ka daw matalo ng matalo sa di mo malaman na rason. Sanay kang matalo sa di mo malaman na rason? Hindi kaya tanga ka? O
or napabayaan mo lang yung pag-iensayo mo kaya kinakalawang ka na? Kasi kami, nung quarantine, nakikipagpaligsahan ng rap skill sa barracks at sa pagsulat ng mga detalyadong rhyme schemes na babad. Siya naman, nasa bahay lang, tamang Cyril Manabat. Okay. Tayo na, focus na focus. Linya niya yun, no? Linya ni Cripply yun, guys. Sa mga baka ma-confuse kayo, ginamit lang ni BR as weapon yung linya ni Cripply. Sulat ng mga detalyadong rhyme schemes na babad. Siya naman, nasa bahay lang, tamang Cyril Manabat. Di ko alam kung kay... Alam ko, hindi, sa pagkakalam ko kay MZ na sinabi yun, yung linya na yun. Nasa bahay lang, tamang Cyril Manabat. Tayo na, focus na focus siya sa Osus. Yung cellphone talagang sa mukha pa niya tinatapat. Kakatutok mo sa ibang hinaharap, di mo natutukan sarili mong hinaharap. Tapos pag natalo, iiyak. At magmula nun, di na makatulog yung pakbet. Yung puso, nabalot ng galit at paghihigante. Talagang gusto ng manakit. Ilang taon na lumipas, tol, di ka pa rin makamove on sa sakit. Para kang gawa ng iskultor kasi nahubog ka sa pait. Okay. So anong gusto mong sabihin? May luto dito sa liga. Nahubog sa pait. Yung pait yung ano, yung paano ko ba i-describe yun? Basta bakal yun na manipis. Tapos sa bandang dulo nun parang kung alam niyo yung screwdriver or Philip pala, yung flat, ganun yung ano, ganun yung pait, no? Parang malapad na Philip screw. Yun. Ilang taon na lumipas, tol, di ka pa rin makamove on sa sakit. Para kang gawa ng iskultor kasi nahubog ka sa pait. So anong gusto mong sabihin? May luto dito sa liga. O gusto mo ng luto? Pwes sasapitin mo sa akin yung fans mo, malamang maubos luha. Ako'y kanibal na kusinerong itinapat nyo sa mukhang kutong lupa. Hannibal Lecter na may pagkasebuano twist. Bubuksan ko baon itong bobong puta. Tapos yung utak, hihahalo ko sa gravy. Tuslubuwa. Gravy, tuslubuwa. Ganyan ako maghain, talagang busog sa mga bara. Di lang ginamitan ng utak, may puso pang kasama. Time? Okay, so ito, yung hati natin sa dalawang kategory. Ay, sa dalawang part. Yung first part o yung first half ni BR, dinisect niya si Cripply, no? Dinisect niya kung ano yung parang at the same time andun din yung prediction, parang pinipredict niya yung magiging estilo ni Cripply laban sa kanya, na naka 4-bar set, tapos iibahin yung punchline, tapos 'di ba ganun yung ano 'di ba ganun lagi yung sa mga past battles ni Cripply, ganun talaga yung estilo niya, no? Yung naka 4-bar set, tapos pagdating sa punchline iba, hindi kaugnay dun sa tatlong linya, tapos jokes din. So ayun, tignan natin kung magiging effective yung pre-med ni BR. Ang ganda rin na siya yung start, kasi kung possible na si Cripply yung start tapos sa kanya in-spit yon, baka hindi na maging impactful yon. Pero let's see sa round 1, sa palitan ng round 1, sa magiging palitan ng round 1 rather. Tignan natin kung yung ginawa ni BR as shield is maging effective sa gagawin ni Cripply. Kasi possible na maging effective yun, depende sa delivery ni Cripply. Pero possible din na maging less effective yung ginawa ni BR kung walang ganon si Cripply sa round 1, 'di ba? Kasi yun din talaga yung magtatapatan eh. Hindi naman pwedeng may sinabi rin si BR dito na na-diffuse ko na yung estilo mo. Pwede. Pero tingnan natin kung paano ipe-perform ni Cripply yung round 1 niya. So, maganda yung second half naman ni BR. Maganda yung paghahalo niya doon ng jokes, mga bara, 'di ba? So maganda. So balance eh. So round 1 first half andun yung pag-dissect niya sa style ni Cripply. Second half naman andun na yung pinaka mismong concept niya, jokes, bars, mga punto, mga references andun eh. So okay yung round 1 ni BR.
Pero hindi ko sinasabi na ano yun, na invulnerable yun. Vulnerable pa rin yun, beatable pa rin yun. Pero depende yun sa magiging atake ni Creeply. So, pakinggan natin. Panay tira to ng ilong. Sayaw ako'y inis na. Sobrang gas-gas na nung angle, tingnan mo ang nipis na. Tapos, tang ina nito ni Baluga, iyakin daw ako dun sa laban namin ni M-Site, tang ina mo asan yung luha. Tang ina mo, kala mo isa ka talagang true MC? Tinalo akong 2 beses ni Jonas, babadibag ko siya sa PSP. Ay, gago. Bago ko ibadibag si BR na nagsasalsal pag nakachempo. Like kung tingin nyong nagpapanggap banlag si John Leo. Gago. Gago. Tangina nangingilag to sa akin dati pa. Takot akong makaengkwentro kaso di mo ko maiiwasan na parang pinis ng barbero. Gago. Umpisahan na. Tangina, doon niya kinuha yung ano niya. Doon kinuha ni Creeply yung momentum niya sa mga adlib, sa mga rebats, sa mga freestyle. Doon niya kinuha yung momentum niya. At ito, ngayon pa lang papasok sa written. So, pakinggan natin. Ako maiiwasan na parang pinis ng barbero. 2 lines, pasok eh. Umpisahan natin sa kung ano ba yung mga gagawin. Umpisahan natin sa kung ano ba yung mga gagawin mo dito. Paparodi mo linya ko, linya ng iba, para maging epektibo. Gagayahin mo ender ko, mason gago. Nakulong ka sa ganyan na estilo, nakakadiring hanggang ngayon, yan lang ang kaya mong gawin bilang veterano. Tangina mo, di ko makakalimutan, binoto mo, Picos Machine. Sa election di ka pa ready. Ako, di ako nangangampanya pero binoboto ko si Lenny. Lenny. Sobrang tagal mo na dito, boss. Laka man lang tamod na kasali. Sa bagay, nakadikit sa'yo yung Picos. Paano ka nga naman dadami? 12 years ka na sa flip-top, laka man lang copycat. Rebelde ka, tapos gupit mo, puta laging army cap. Subukan man na mag-rebat sa skills na mo, ikaw ay iwan. Pag sa gubat, Creeply Magdalo, rebelde lang tsansa magdiwang. Kilala to bilang laging round 1 sa tournament. Di man lang nakaka-round 2, magkaiba tayo, puta pets. Di lang ako umaabot ng round 2 kapag di ko trip ka sex. Gago, iba yung... iba. Alam mong si Creep, iba husay. Ipaghukay ko lahat ng makakalaban, ako'y nag-iisa tunay. Kaya abangan mo ako magkampyon sa matira mayaman. Okay, so ayun yung sinasabi ni BR kanina, 'di ba? Magse-set up si Creeply ng 3 linya, tapos pinaka punchline hindi konektado dun sa 3 lines na setup. So ayun yung tinutukoy ni BR, 'di ba? Dinisect niya sa first half ng round 1 niya. 'Di ba? Parang nakailang ganun na si Creeply, parang pangalawa na ata niya 'to. 'Di ba? So yun yung tinutukoy, yun yung dinadissect ni Batang Rebelde. Ang kaso lang, sabi ko sa inyo kanina, magiging effective ba yung pre-med ni BR or sabihin natin shield ni BR kasi dinisect na niya eh. Kasi may mga times na pag dinisect mo yung style ng kalaban, pag inispit ng kalaban yon, magiging mawawalan talaga ng effectivity. Kaso anong nangyari, nag-spit si BR ng ganon, dinisect niya, tinrap niya, pero still sinunggab ni Creeply yun, ayun yung sulat niya, hindi niya pwedeng ibahin yun, di ba? At ano nangyari, effective pa rin na parang parang hindi dinisect hindi in-expose ni BR yung style ni Creeply kasi tinanggap pa rin ng tao yung yung linya na yon at
malakas yun, men. Malakas yun. Tsaka ang galing ni Creepy sa mga 2 lines, sa mga freestyle. Galing. So, ayun, dito pa lang, hindi pa naman to tapos. Pero para sa akin, nagiging less effective na yung ginawa ni BR na pag-dissect. Kasi still, ayun pa rin yung ginagawa ni Creepy at effective pa rin yun. Yun. Lahat ng makakalaban mong si Creep ibahusay, ipaghukay. Kung lahat ng makakalaban ako'y nag-iisa tunay. Kaya abangan mo ako magkampyon sa matira mayaman. Kasali to sa unang isabuhay. Nakineng ko inisinyo yung Joker mas matimbang. Kasali din sa unang 2x2. Kampi niya si Rapido habang nagta-try out magsakristan. Kasali din sa unang 5-on-5. Tangina mo, lagi kang first. Kaso alam mo yung worst, bitch, na lagi kang first sa mga tournament, kaso wala ka pang first kiss. Tangina mo, batang revirgin. Gago. Pinanood ko lahat ng My Day mo. Tawa rin si Marvin, no? Si Batang Rebelde. Pinanood ko lahat ng My Day mo. Nilalait mo yung crush mong college grad porque busted ka, pakahusay. Mas maganda estado sa'yo nung babae, Brad, tas nilalait mo ka umay. Dinadown mo pa yung above estado niya sa'yo sa buhay. Above na wordplay. Sa pagkakaalam ko, si Paldogs unang gumamit noon, tapos nasundan na nila Marichu, Aubrey, tapos ito yung pangatlo. So, pangatlo na si Creeply gumamit na narinig ko. So, yun. Pakilala mo sa akin yung crush mo. Ako titesting dyan. Pa yung above estado niya sa'yo sa buhay. Pakilala mo sa akin yung crush mo. Ako titesting dyan. Gagawin ko siyang responsable na single mom. Gago. Tangina, puro ka lulo. Lulo ka ng lulo, kaka-pornhub mo ng wild. Kumantot ka din, sabi ni Arik. Iba pa din pag live. Iba pa din pag live, gago. Tangina, di ba nakakakantot ng bibig? Puro ka sal. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung clip na napanood ko sa Facebook. Yung pinarody niya yung kay Tipsy D. So, pakinggan natin to. Kaya ka may puro kalyo. Lapang panting na tatanggal. Bilang lalaki insulto. Bakla ka BR. Gusto mo ungol mo umeko? Gigil mo ako GR. Grrr. Ano na yung puwet mo? Tangina, kahit, yo! Tangina mo, Creeply. Ayan yung parody na napanood ko sa napanood ko sa Facebook, kinlip na yan itong part na yon. Tangina, iba pa. Okay, tawa ko doon, sobra. Kahit sa kantot bars, kaya kang panisin. Tingin mo lang meaning, ini-spit ko man ay green finisher pa rin na parang Tajiri. Lakang bilang sa Cavite sa akin, hindi ka ready. Kung tuway mo bagim tol na tapat ka sa scary. Ibalaro sa Bicol tol, creep na yung hard carry. Rebelde kontra mga ngaso sa gubat. Pinahantong hinayupak, kaya hantong lagapak. Tingin ko'y wisek, magpaulan ka man ng balang ratatat. Di ako takot sa ambong pumatak. Kalaban mo, Bicolano, grabe bagyong kaharap. Kaya sinisiguro ko na body bagyong katapat. Mamaya maghahanap tayo ng burikat.
Tang ina ni Cripply. Yun, malinaw. Hindi naging effective yung ginawa ni BR sa round 1 niya na pag-dissect kay Cripply. Kasi, yun, nakita niyo naman, ganun yung sa 4-bar set, yung tatlo, maganda yun. Tapos sa pinaka-punch na hindi connected doon, binabali niya. 'Di ba? Isa yon na pinunto rin ni BR pero ginawa pa rin ni Cripply at naging effective pa rin yung pagpaparody ng mga linya. 'Di ba? So, maganda yung concept na ginawa ni BR pero wala eh. Kinain pa rin siya ng stage presence ni Cripply at para sa akin kay Cripply yung round 1 isa 10 na 8 para sa akin. Real talk, ulitin ko lang, maganda yung concept, maganda yung ginawa ni BR pero naging ineffective pa rin, parang hindi naman siya naging ineffective, parang nawalan lang ng power kasi ginawa pa rin ni Cripply hindi niya iniwasan yung trap, ginawa niya pa rin at naging mas malakas pa rin yung delivery niya doon sa linya na yun. Kaya Cripply pa rin yun. 10-8. Round 2. Di daw maiiwasan, parang penis ng barbero. Eto payo ko sa'yo. Sa susunod na magpapagupit ka, itago mo yung siko mo. Para di ka tamahan, gago. Tas makakini daw tas ginaya si Tipsy D. Ako, laging round 1 lang ng isa buhay. Gago, may nakahanda na akong panapat dyan. Kung gusto mo sa susunod na tournament, sabay tayong sumalang. At panoorin mo kung magkampiyon sa pang 46 ko na salang. Speaking of tournament, siya daw yung unang magkakampyong hindi sumali sa isa buhay. Ayun, talo. Kung usapang pagkitil sa mga kampyon, baka pwede wag ka sa akin mag-angas. Baka nakakalimutan mo ako yung unang tumalo sa unang kampyon na si Aklas. Yung yabang nito, wagas, palibasa, pareho sila ng gang ni Sixth Street. Oo, meron siyang gang na kinabibilangan. Ang kaso, siya'y natisod sa kapatiran niyang niluhuran. Sa lahat ng kilala kong creep, ikaw lang mahilig sa dinuguan. Hindi ko na gets. Creep ka ba talaga? Pwestong kaharap mo papalag. Tagiliran mo, gagawin kong sake, kutsilyo, gagamitin kong plug. Hindi ako takot sa'yo, maging kulay asul man ang iyong flag, dahil katapat mo, karibal niyong grupo. Ako'y miyembro ng Bold. That's gangsta. Bold ni Wally represent. Pero joke lang. Joke lang, hindi talaga ako gangster. Joke lang, hindi talaga ako gangster. Isa lang akong freestyler. Sa katunayan, sinasadya ko ngang mag-stutter. Hinihintay ko kasing man-distract ka para magulat ka sa counter. Ako pa napili mong kapalitan, brother. Okay, so ginawa niya yung kay Manda. Actually, dapat panalo si Manda doon. I mean si Batang Rebelde doon. Napanood nyo ba yun, guys? Yung BR versus Manda Baliw. Yung nagkaroon ng stutter si BR. Pero, feeling ko trap yun eh. Tapos, di ba, biglang nan-distract si Manda. Tapos, kinounter siya ng ganyan. Nandi-distract. Wasak talaga si Manda doon. Para sa akin, panalo talaga si BR doon eh. Pero I don't know bakit naging ganun yung hatol ng judges doon. Pero, ayun. Tapos ngayon, ginagawa niya ngayon dito. Pero, hindi naman nag-react si Cripply kaya ineffective. Sinasadya ko ngang mag-stutter. Hinihintay ko kasing man-distract ka para magulat ka sa counter. Ako pa napili mong kapalitan, brother. Pues yan ay big mistake. Bibigyan kita ng L at kukunin ko yung victory. Ang tawag doon, give and take. L. O L. B. Ganyan ako mang body bag, mamahalin. Kasi kung usapang punches,
Ako yung yanigin ka ng aking jabat straight. Hindi to puro yabang lang. Kaya kang patulugin maghapon na parang holiday. Ilya, Tupuria, pare, this is not your lucky day. Dahil kahit bigyan mo man ng iyong max, knockout ka pa rin tulad ni Holloway. At nung battle mo kay Bruce, UFC reference. At Ilya Tupuria, siya lang ang sa pagkakaalam mo, siya lang ang tumalo kay Max ng knockout. Puta. Lupit nung battle na yon. Lupit nung laban din sa UFC. Panoorin nyo yan. holiday. Ilya, Tupuria, pare, this is not your lucky day. Dahil kahit bigay mo man ng iyong max, knockout ka pa rin tulad ni Holloway. At nung battle mo kay Bruce, may napansin lang ako. Hiniritan ka niya ng cringy mga tira, hindi kasama sa pandiinan ng liga, bla 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 bla, nirime niya sa Cripply Manzanilla. Take note, Cripply Manzanilla. Pero yung pangalan niya sa Facebook, Cripply Mansilla. So mali yung apelido. Nagkamali siya ng tira. Ano, hindi mo yun nakita? Ni hindi ka nagrebat para mabura yung binuhos niyang 12 linya? Bruce, asan si Bruce? Iba na tira mong pamilya. Yun ay mistaken identity ang sablay mo. At ikaw sa sobrang tanga mo, ako pa nagrebat para sa'yo. Ooh! At mabalik tayo mga 9 or 10 years ago. Battle ko kay Lil Jan, rest in peace. Pero may linya ako doon na, may winard play ako na bayawak at bayawak. Laban niya kay M-Site, sabi niya, pagkaharap tong creep, kala mo reptile kasi tong mga bayawak. What a coincidence. Huwag mo sabihin nagkataon lang yon kasi nakalaban at inaral mo si Lil Jan. Kaya sa mga kapwa ko manunulat dyan, dapat kayong mag-ingat. Bantayan nyo tong si Cripply kasi magnanakaw to ng whip cups. Gago. Ang dali naman ang trabaho mo. Basta magnanakaw talaga, yung buhay maginhawa. Kitang-kita na yung katiwalian pero yung boto sa kanya pa rin pinagkatiwala. Palibhasa, nandito tayo sa bansang yung gobyerno na babalot ng hiwaga kasi pinamumunuan ng mga buwaya at may tumatakbong diwata. Binoboto mo si Lenny? Well, from the bottom of my heart, fuck the government! Ang tanga mo, men. Nilabanan mo ko kahit alam mong medyo risky. Malamang 4-1 yung boto at ang karir mo, Cripply, ay magfe-fade na parang tira lang ni Dirk Nowitzki. Heavy user ka ng data? Bakit? Wala ba kayong wifi? Kung kutsain yung 3GS, akala mo kung sino siyang magiting. Pwes, daig mo pa nagbigte ngayong kaharap mo ko sa ganitong klase ng sining. Matapos kitang iwan sa siling, naagaw hiningang nakabitin, tsak mas magiging squatting ka sa 3GS, iiwanan kitang walang breathing. Okay. Tawa ako dun sa ginawa ni BR na isa kasi parang binali niya yung yung pinaka punchline, no? Bantayan niyo tong MC na to, dapat magnanakaw ng linya pero ginawa niyang magnanakaw ng whip cup. So at some point ginamit niya yung estilo ni Cripply. Ayun effective effective yun para sa akin. Pero tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Cripply. Tayo na poker face si Cripply, pinipigilan niyang matawa pero si Marvin kasi kanina habang nag-i-spit si Cripply, tawa siya ng tawa doon. Malinis na performance pa rin yung kay BR, maganda pa rin yun. Concept maganda, battle wise, performance maganda yun. 1 and 2 halos the same 'di ba? So pakinggan mo natin si Cripply dito. Wala daw kaming wifi. Ang tanga mo, pre. Pero sa bagay, wala kaming wifi. Binagyo kasi. Alam nyo bang nag-gym tong si BR? Kaya tingnan nyo, mukhang mutant. Nung nag-gym siya ng 2 buwan, nakapag-lose siya ng 2 months. Okay, nag-gym ng 2 buwan, nakapag-lose ng 2 months. Nababasa ko na yun sa sa Facebook, mga jokes sa Facebook, nakakabasa na ako ng ganun. Kaya yun, hindi siya ganun ka bago sa akin. Nakapag-lose siya ng 2 months.
Sa gym nila doon sa entrance, may harang na manager. Yung membership may bayad 30. 30-second massacre. Pag nag-barbell, may aalalay na lalaking ubod ng baho. Yung spatter nila laging merong hawak-hawak na tako. Ibang spatter, gago. Healthy living ka? Healthy living ka? I doubt. Ang kapal ng yung pisngi. Pero buti pa sa gym, nag-workout ka, kayo ng crush mo, tol. Hindi! Tang-ina mo, batang re-virgin! Pero kahit magbuhat man trip mo, di magtatagal kasi lagi ka mang mag-gym, boy, di ka niya mahal. Gym instructor na nasisante. Pero mukhang ganap ka pa din, bro. Parang pinag-gym mo lang din mama mo kasi pabigat ka sa inyo. Tangina. Gago. Tangina, batang rebelde. 34 years old, nakatira pa din sa mama. Pinapaalala ng yung parents na magtrabaho ka, anak ng puta. Alam mo kung ba't natawag silang parent? Magbayad ka daw ng upa. Parent, okay. Tangina, rebelde. Sa kampo ni Rebelde may nagsuntukan. Pinag-awayan yung buwis. Yung isang rebelding nabugbog, nagpa-blatter sa pulis. Tiniling no? Binagyupugad ni Rebelde. Mukhang praning yung mga gago. Ang weirdo nyo, nag-evacuate kayo sa kampo ng sundalo. Gago. Kaya pinag-C80 sila. Nasaktong pusi ka. Kung feeling mo pasulong ka, dapat lumikas, pabida. Pag di umiwas, di giba. Bagay dito sa nag-feeling matikas, pahinga. At pag-usapan natin clothing mo, na yung pangalan, Stay Rebel. Abangan nyo, meron silang collab ng Baby Jack Apparel. Tingnan nyo, 8 months niya nang pinopost na few stocks left. Nang uuto pa tong pisot, para bumenta yan, i-bundle mo sa basahan na bilog. Hoy, baog! Hoy, baog! Binenta mo sa basahan na bilog? Hoy, baog! Sobrang baduy mo mag-perform pag di na-appreciate sa tao sisi. Sobrang lamya mo mag-deliver para kang si Enigma sa KOTD. Tas pinopost mo pa talaga mga clip ng battles mo sa FB? Ang pangit mo mag-edit para kang si JM Lopez TV. Gago. Pinipirata mo pa yung liga, tol, pabibo ka na poser. Ninanakawan mo si Enigma, puta, sino ka, si Fonger? At speaking of Fonger, naaalala mo pa ba, nung talo ka, ikaw lang yung puro bars na tinalo ng tanga. Pinaglalait mo siya mula ulo hanggang paa. Sumagot siya ng welcome to my place. Body bag ka na. Kapag ko yan. Na-review natin yung battle na yun. Para sa akin, BR talaga yun. Tangina. Tangina, baka magreklamo itong gagong dami kong banggit pangalan. Erekta pa rin sa'yo lahat, sa'yo'y meron niyang kinalaman. Tung humarang di namalayan na ang admiral niyang kalaban ay nag-SS na Yisan Shintol kahit sino tatamaan. Usapang karera ay malayo agwat natin tarantado. Madaling mabit tong di nag-click dahil tong CBR palyado. Uy. Walang react. Bit, click, CBR. So parang alam ko na yung reference niya dito ah. Mga motor. Ito, tingnan natin.
Madaling mabit tong di nag-click dahil tong CBR palyado. Walang reaksyon, laging kalmado. Kumpiyansa sa sulat niya na pangit. Feeling may tira parang tomboy na merong kondom sa wallet. Gago. Fuck shit! Di ba mahilig ka mag on the spot? Yan ang iyong magiging downfall. Di masasalba ng freestyle, wak mong sulat at style tool. Kung magaling ka talaga, meron ako sa iyong hamon idol na kung talagang freestyler ka, freestyle tayo sa round 4. Okay. Para sa akin, kay Cripply pa rin naman yun. Pero, I think, bumaba ng konti yung, ano niya dito. Kasi, buong round 1 niya, same lang, yung buong round 1 niya, tsaka yung buong round 2 niya, halos the same. Pero, siguro sa performance energy siguro, mas malakas yung, energy ni Cripply. Yung performance level ni Cripply sa round 1 compare sa round 2. Di ko naman sinasabi na mahina yung round 2 ni Cripply, pero compare to his round 1, mas powerful yung round 1 niya para sa akin . So, konting bumabala ng konting energy yung round 2 ni Cripply, pero sa tapatan ng round 2 nila, I'll go with Cripply pa rin. Yung round 1 and 2 ni Batang Rebelde, halos magkaparehas lang talaga ng atake yun. Round 1 and 2 naman ni Cripply, mas malakas yung round 1 ni Cripply compare sa round 2. Pero, kanya pa rin yun. Hindi ko na masyadong isa-isain yung mga, yung mga linya. I think, overall performance, malinis naman nilang naitawid yung mga verses nila. Effective din yung mga angles at references na ginamit nila, pero mas effective lang yung ginawa ni Cripply, mas effective lang yung mga inispit niya, yung mga dineliver niya compare kay Batang Rebelde. So, yun. Cripply pa rin yun, 1 and 2. So, that's 19 to 16. 10-9, tsaka 8-8. So, yun. Round 3. Okay, game? Dinidis pa yung clothing kong may collab daw sa Baby Jack Apparel. Hipokrito, kanina sa CR nang arbor ka ng Stay Rebel Towel. Hipok, di ba? At pag may few stocks left na lang kasi, pag meron na, bigyan kita. Tsaka lilinawin ko lang, hindi ako nakikitira sa nanay ko. Siya yung nakikitira sa akin. Gago. Kasi matagal na akong pumipera. Nagtatrabaho din ako. Andito ako sa gubat, gumigera, habang siya andon, nakahiga sa pera. Kumpleto pa yung pagkain sa lamesa. Handa na yung damit niya pang piyesta. Ngayon pa lang, nag-freestyle na ako, di na kailangan ng round 4. Oh! So be careful what you ask for. Pero sabi niya ng versikulo 12, kung may dapat abangan dito, comeback namin ni Tipsy D. Tama. Pero matanong kita, anong pakiramdam na sa'yo nakatutok yung atensyon at pagmamahal? Ako kasi kahit anong pakita kong galing, wala akong makuhang papuri o parangal. Yung mga tao nga, walang pakialam kung sa flip top, bigla akong matanggal. Pero sa kabila nun, 100% pa rin ako lagi kapag nagtanghal. Kung ikaw nasa kalagayan ko, kakayanin mo kaya? Ni hindi sapat yung gapatak ng sabaw na nilagang natanggap ko kapalit ng 1 dekada kong pagtsatsaga? Kaya nga sinadya ko na lang mag-joke at baka sakaling may mapala kasi mas na-appreciate daw ang tao pagkatapos niyang mawala. Pero ayoko pang mamatay. Gusto ko lang mag-wordplay, mga bay. At kung ako sa inyo, appreciate nyo na ako hanggat nandito pa ako. Yeah! Kayo rin. Sabi mo, may crush ako, ulul, malapit na kaming bumuo ng pamilya.
Nakausap ko pa nga si Enigma. Nakakalungkot mang isipin pero maaaring ito na ang huli. Ang huling 10 taon ko sa liga. Ikaw putang ina mo, niraray mo yung konduktor sa magmaktol. Yung retiro sa pistolero. Alam mo bang sobrang hilaw at angwak nun? 5 lang kilala kong bobong rapper sa flip top. At ikaw yung 4 doon. Gago. Kaya kung usapang battle rap, huwag kang umastang eligible. Kasi kung usapan lang tugma, lamang ka lang kay aklas ng isang syllable. Minsan lang to mag-multi, puta, multi-call pa. Multi-call? Di trip mo, phone sex. Kaya pala sabi ng misis mo, lagi ka daw nakakulong sa kwarto at may kausap. Yun ang sakin, sinumbong niya. Para daw laging may nag-aaway na pusa sa bubong nyo. Kasi minamaster mo iba't ibang uri ng paghalinghing, tang ina mo, bulbul ka. Kaya tong si Gago, ayun, nagkaroon ng impeksyon sa kanyang baga, kakainsayo sa bagong ungol niya. Oo, siya'y nagka-pulmonya, kakapractice sa pneumonia. Pneumonia, nice! Di mo na-gets? Kasi gunggong ka. Pero manyak talaga to eh. Sabi kay Jonas, ultimo mga madre, inaalok ko ng kantutan. Sana ba bumaba yung Diyos, tas i-God style ka niya. Ano, kaya pa? Mga madre, inaalok mo ng kantutan. Ang tanong, may pumayag ba? Di ba wala? Kasi hindi ka mukhang malinis. Tsaka wag mo nang pakialaman yung mga madre. That's none of your business. Woohoo! Lakas niya dito. Pag daw nagsama yung Team SM, ang resulta, gay porn. Pero sa hotel, sabay daw silang nagsasalsal ni Sixth Street. Tangina, yan ang estilo nitong bitch pang LGBT, yung content. Malamang nagpapadildo yan sa tweet pag trip ng mga gay mong friends. Sobrang weirdo nitong creep na parang hit ng Radiohead. Kunwari pang nag-gits eh, no? Di naman. Ikaw, eto minsan ka lang magpaka-technical. Pero muntik pang mapahamak karir mo. Kasi nung huling battle, ang sabi nito, dapat tanggalin sa YouTube yung katulad mong fake clown. Parang Saki versus Young One, tong si Husky mati-take down. Oh, alam mo ba mangyayari nun, ha? Tanga ka? Pag na-take down yung battle na yon, ibig sabihin, kasama ka. Bobo. Isa kang malaking timang. Habang ako, may tikas at tigas. Dibdib at puso ko'y singtibay ng bakal, may ti. Wala sa sarili at ti. Gang sa panalo, kaya handang paslangin kahit sino man ang maging sagabal. O, tibay, tikas, tigas, tiwala, tigang. Yun ay 5 katangian na dahilan kung ba't ako'y lamang sa aking bobong ka-rival. Kasi 5 ti ang bumuo sa isang tulad kong bituin na parang logo ng tribal. Kita mo, nag-freestyle ako kanina, tol, on the spot, yun yung sinasabi mo. Kasi ako, handang sumugal at mag-eksperimento upang maging kakaiba. Ikaw, kung anong inaasahan nilang ipakita mo, yun lang talaga papakita mo. Kasi nga, alipin ka, nasunod-sunuran sa crowd reaction. Pasensya na kung aking nasita, pero paano ka naging master of crowd control kung yung crowd mismo ang master mo at kinokontrol ka lang nila? Putang inan, lakas. Strongest round ni BR to, men. Pinakinggan ko na mabuti yun. Yung freestyle niya sa umpisa ng round 3. Yung rated, yung concept niya sa round 3 mismo. Yung, ito yung ender niya. Yung that's none of your business. Ganda nun. Basta marami pa siyang wordplay dito na para sa akin, wow. Lakas nun. Strongest round ni BR to, pucha. Ang lakas niya dito. Sana ganito na yung pinakita niya sa 1 and 2 para masabi kong dikit or baka possible na pareha sila ng atake, pareha sila ng estilo na pinapakita sa battle, hindi nagiging style clash, hindi nag-iba ng estilo si BR dito, hindi siya too technical. Sinabayan niya si Creepy sa kulit, sa comedy, sa tawanan, sa entertainment, lahat sumabay siya doon at para sa akin effective yung ginawang style ni BR dito kasi para sa akin effective si BR sa ganun. Kung ito para sa akin lang kung nag-iba si BR dito ng style, nag-launch sa mga technical, possible ma-diffuse agad siya ni Creeply sa iilang lines pa lang.
Pero ngayon, dahil sumabay siya, hindi siya naging style clash. Sabay kung sabay talaga. At para sa akin, sobrang dikit ng, ng 1 and 2 eh. Sobrang dikit ng 1 and 2. Nagkamali lang siguro para sa akin si BR sa round 1. Pero yung round 2, dikit talaga yon. Round 1, nagkamali lang siya dahil sa mga sa pag-dissect niya na ginawa pa rin ni Creeply na mas naging malakas pa rin. Round 3 naman, ito, strongest round ni BR yon. Ang dami niyang mga wordplays dito. Ang dami niyang freestyle dito na pasok. So, tignan natin kung ano yung magiging bawi ni Creeply dito. Pero, yun, game. Nakahiga daw yung mama niya sa pera. Tanginan to, masyadong happy. Shoutout sa'yo, tita. Kamusta higaan yung play money? Tangina, nag-freestyle din ako, sugal din yun. Tangina, tapos, yung crush niya daw sila na. Makakabuo na ng pamilya. Ang tanong, tangina mo, kanino yung similya? Si Cygnus. Yo, mahilig to mag-anime reference. Kala mo tataktol? Magbabanggit ng Killua, Inuyasha, Mike Tyson. Gago, Mike Tyson. Kala mo ba ang cool? Natutuwa sa ganyang elements, yung mga may utak sanggol, matanda ka na, dat nire-reference mo YTV Patrol. Putang inang to. Yo, mapapayosi lang to sigar na walang originality kasi mga anime bars neto ni BR, virtual reality. Seryoso? Tingin mo dyan pang matalino? Di mo ako makukumbinsi, bitch, nope. Di ako sa'yo maniniwala, parang sakmaestrong nag-fake choke. Yo, ako'y beast mode. Di ka masasalba ng anime, hindi yan cheat code sa pang matalino kong laro, parang pang chessboard, bra. Oo, chessboard. Kala mo walang puntong sigurado? Ngayong gutom ako'y nakadama, sa akin kain ka obligado. Tangina chessboard, pang matalino. Dama, kain obligado. Ganon siya mag-bars, ini-explain. Kala mo, ang lupit mo, puta mo kakang clown, tanga. Ano yung hayop na yan? Bars mo na, break it down mo pa. At di ba mahilig ka mag-basketball? Ankle break ka sa akin, iiwang kitang nakaplanking. Kung si Keram lagpas tao magmedyas, ikaw lagpas tao ka mag-tuck-in. Panis ka sa akin, tol, kaya sa basketball ikay taya kasi grabe kami sa Bicol. Lampas tao yung baha. Ano? Lampas tao yung baha. Ano, gusto mo ng freestyle? Gusto mo ng freestyle? Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakita kong picture sa Facebook. So, naglabas ng cellphone diyan si Creeply. Tinignan niya yung syempre yung mga bara niya. So, nung nakita ko yung clip na to may clip kasi na ganito sa Facebook. Sabi ko, tangina, ano kaya ang pakulo ni Creeply dito? So, hindi ko maintindihan nung una. Pero habang nag-scroll down ako, may photo, may picture na meron akong nakita. Na ganito, tinakpan ni Creeply yung camera. Tapos, nagsiselfone siya doon sa gilid, tinitignan niya. So, ayun. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nakita ko sa Facebook. Tangina, freestyle. Naalala mo ba Banat Moki Pistolero? Freestyle. Naalala mo ba Banat Moki Pistolero? Kinitil ko na chance niya magtagumpay and that's how I kill a win. Kill a win, okay. Taga-motos ka, no? Kill a win. Ang galing. Mukha kang bayag na tatuan. Hoy, rebelde. Pag nagkaanak ang lalaki, timbangin mo para meron ka na kilosan. Kilosan.
Gagi! Yo, nung Huwag kasi kayo maingay, putang ina nyo. Nung nakaidlip daw tong batang to, naranasan niya yung kidnap. Meron pa, sa taas daw lagi natutulog kasi puro ka sleep-ups. Underrated ka talaga, BR. Kaya ikaw ang lodi ko. Meron kang jokes, meron kang bars, meron kang wordplay uniko. Kidnap, sleep-ups, kinabisado mo baduy, yan ay nabisto ko na todo. Puro kakornihan buhat ng yun iyong mais sa ulo. Tangina, nagbabalik ako ng gigil. Na timing pa sa'yong putragis ka. Kaya nababadrip ako sa'yo, inimagine ko 3GS ka. Tangina, di kita pagbibigyan, fuck you. Yayariin kita gamit ang aking mga 1-2 mapa-strategy o quotables, kalaban mo malasansu. Alam kong ikaw ay jobless, wag ka na mag-asta panahenyo na saktong isa kang tambay. Kap, di original iyong disenyo. Tangina, buong taon kang puro talo. Ito ang yung pinaka matumalir. Walang kwenta, iyong karir. Di ka man lang nahanay sa smaglas na tagilid yung kap. Balakid na walang lente, tas delong nakadual beer. Ako ang pinakakupal here. Nakaiwas ka man sa meta nun. Laka ng takas ngayong third round kasi natapat ka sa master of crowd control na nasa best crowd. Yo, ito'y parang dark humor ni EJ versus Balakid nung malapit na magpakamatay. Parang lanseta na may round 3 versus badang na may hawak kamay. Puta, napakadami pa, bay. Basta ikaw ay aaray sa simpleng statement ko, men. Na-batch namin dami ng alias habang ikaw, Marvin Arias, si underrated pa din. Ibang date na to, gago. Ako na dito yung banta. Migrate na ngayong bago. Migrate ka na pa ibang bansa. Kasi sa akin ikaw ay body bag sa mata ng tao. Ikay si Bak, magpapapil di rakuog. Si John Leo di inalibat. Gubat 14! Tang ina ni Cripply. Pero ayun nga, siguro kung hindi ko nakita yung picture na yon, mapapasok pa rin sa isip ko na may something doon sa ano. Pero since nakita ko yung picture sa Facebook na nagtingin nag-choke siya, nakalimutan niya tapos tumingin siya sa phone niya. Siguro bibigyan natin ng less na puntos si Cripply sa ano na yun, sa part na yun. We count that as choke na lang, no. So kay BR yung round 3 para sa akin malinaw yon, BR yon. It's a 9 fuck, ang hirap bigyan. 9-7 nag-choke si Cripply, matagal yon. Kung nakita nyo kung ilang bilangan nyo lang, no, sa kung kailan tinakpan ni Cripply yung lente, tapos bilangan nyo kung ilang segundo, pero feeling ko matagal yun, sa around 10 seconds siguro. So choke yon, plus nagtingin pa siya sa cellphone, so madaming doble-doble yung binawas ko doon. Kaya 7 points. Supposedly dapat bigyan ko ng 9 or 8 pero dahil doon sa choke, tapos naglabas siya ng cellphone para tignan yung mga linya niya, yung mga bara niya, so it turns out na 7 points for Cripply. Tapos kay BR naman, bibigyan ko siya ng 9 sa part na yun. Sobrang lakas ng round 3 ni BR. Deserve ni BR yung round 3, para sa kanya talaga yon. Pero not enough diba? Not enough. Kumbaga, pumantay lang yung round 3 ni BR dun sa round 2 ni Cripply na medyo bumaba. Pero kung titignan mo kung i-compare mo naman yung round 1 ni Cripply versus sa round 3 ni BR, possible, or masasabi ko na mas malakas pa rin talaga yung round 1 ni Cripply. Kaya hindi ko sinagad ng 10 puntos yung round 3 ni BR doon. So yun, malinaw. Ang daming freestyle na pasok kay BR sa round 3. Ang dami niyang maganda yung concept, maganda yung references, angles na ginamit niya. Kay Cripply naman, para sa akin, although after niya takpan yung lente, nakabawi siya doon, pero choke is a choke pa rin.
So, yun. Although, para sa akin na almost matakpan niya yun. Maganda naman yung mga linya ni Nick Ripley, pero para sa akin, hindi ganun kasapat para matakpan niya yung choke niya yun. So, final score, 10-9-7, that's 26. 26 points for Ripley. Kay BR naman, meron siyang 8, 7, tsaka 9, that's 24. So, dikit, no? 26-24, lamang pa rin si Ripley sa battle. 1 and 2 Ripley on BR sa round 3. So, dikit, 26-24, 2 points lang. Ripley. Ripley versus Batang Rebelde. Mag-yes, mambes kung na-enjoy nyo yung laban na yun. Yung mga laban na panalo tayo lahat. Ang boto ng Urado, 5-0. Magigay para kay Ripley. Batang Rebelde. Isang dekada nga pala mula sa unang laban niya dito sa Gubat 1. Shoutout kay Sir Batang Rebelde, putang ina yan yung pinakayo ko makalaban. Meron pang isa, ewan ko kung baka magkasalubong din kami sa kahon. Pero yun, shoutout kay Batang Rebelde, malaki respeto ko sa iyo, sir. Bigyan mo akong towel. Yo, Cancer. Cancer. Panoorin niya to kasi judge ako. Yeah, binoto ko si Ripley. Binoto ko si Ripley 1 and 2. Binigay ko yung round 2 kay BR. Yeah, round 1 ni BR parang sa kanya na. Tapos ang lakas ng bawi ni Ripley. Tapos pareho din ang senaryo sa round 2. Tapos sa round 3, ang lakas ni Batang Rebelde sa buong round 3. Tapos lalo na sa ender. Tapos si Ripley may kakaibang freestyle sa round 3. Kaya binigay ko yung boto ko kay Ripley. 1 and 2. Round 1-2, Ripley. Round 3. Okay, parehas kami ni Cancer. Ayun, binigay ko 1-2 kay Ripley. Pero yung 3, binigay ko na kay Batang Rebelde. Kasi parang yung ginawa ni Ripley nung huli, yung pagtakip niya doon, kumbaga kung hindi niya ginawa yung pagsilip niya doon, bali wala na yung mga susunod na lines. Hindi niya na nasabi yung yun nga. kumbaga choke na siya. Pero yun, shoutouts kay Batang Rebelde. Yung parehas yung rounds nila, palakas ng palakas. Palakas ng palakas. Lalo na si Batang Rebelde. Best round niya yung round 3. Yes. Tapos, ayun lang, shoutouts kay Batang Rebelde. Yo, J Black, sobrang solid ng laban. Kung pwede lang tabla sana yon, sobrang effective nilang dalawa. Grabe din yung freestyle ni BR. Nahirapan ako pumili. Di ko alam kung tama ba yung decision ko. Pero para sa akin, round 1 nakuha ni Ripley. 2 at 3 siguro tabla siya para sa akin. Nakakuha ng isang round si Ripley pero sobrang dikit lang talaga nun. Solid ng laban pero yun nga, panalo si Ripley para sa akin. Isa ako sa bumoto kay Ripley. Ewan ko parang all 3 rounds sobrang detalyado ng mga material ni Ripley. Hindi, pasok din naman yung yung round 3 ni lalo yung round 3 ni BR. Pero 'di ba sa lahat ng aspeto, hindi lang sa jokes, hindi lang sa bars, tsaka maraming makikitang kung pakikinggan nyo, maraming seryosong mga bara doon. Hindi ko na parang isa-isahin pa, pero sobrang solid. Alam mo yung parang pinag-isipan talaga. Tsaka yun nga, pag yung crowd control din, yun, solid yung battle, Ripley. Binoto ko si Ripley all 3 rounds, pero kung hindi lang, pag bumabanat si Batang Rebelde, kuha niya, pero pag bumabanat si Ripley, nakukuha naman niya. Yeah, yun, all 3 rounds, pero konti lang Ripley. Ayun, so parang si Sinyo tsaka si Cancer parehas kami ng boto na 1 and 2 Ripley tas round 3 BR. So ayun, I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin sa battle na to. Almost 1 hour din tayo nagkausap dito sa battle na to. Para sa akin, nagustuhan ko yun. Hindi siya naging style clash. Parehas sila ng estilo na pinakita at sobrang ganda ng battle para sa akin. Lap trip kung lap trip, 'di ba? Hindi ka parang all 3 rounds tawa tayo ng tawa 'di ba? So ito yung mga battle na gusto ko na mapanood talaga, yung mga ganitong battle, classic para sa akin to. So ayun, Ripley 1 and 2, round 3 BR na 'yan. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.